May OFW, dahil po sa matinding kahihiyan, nagbigti. Baka isa ka sa gumagawa nito, kabayan. Mag-ingat po dahil hindi po natin hawak ang isipan ng ating asawa o kasintahan. Dalawang OFW ngayon ang problemado at gustong tapusin ang kanilang buhay. Dulot sa kahihiyan na ginawa ng kanilang live-in partner na di umano'y ikinalat ang kanilang mga pribadong larawan. Anak ng siopaw naman to mga ibang mga kababayan natin, oh. Asawa ka eh. Bakit kailangan mo ibuyang-yang litrato ng hubad na asawa mo? Nakakahiya naman yung ginagawa naman ninyo. Umiiyak habang nananawagan ng tulong itong ating mga kababayan kay Senator Raffy Tulfo dahil di na daw nila kaya ang problema. Isa na itong si kabayan na OFW sa Saudi Arabia na wala umanong kasalanan pero ikinalat daw di umano ng kanyang live-in partner sa social media ang kanyang pribadong video na pinagpiestahan ngayon sa kanilang lugar. Dahil anya dito kay kabayan, nakikita na umano ng mga tao doon ang video na ipinakalat ng kanyang asawa. Kaya't depressed na umano siya ngayon. Kaya't nais niya itong maipakulong sa tulong ni Senator Raffy Tulfo. Tulungan mo ako, sir. Depressed na ako dito. Gusto ko mo pakulong yung nambaboy sa akin. Iyak na ako sa mga tao doon. Sa amin. Hindi ko alam talaga. Kumuha siya ng video. Hindi ko talaga alam. Nagtatrabaho po ako ng maayos dito para sa anak ko. Gusto ko panagot yung tao na yun, sir. Kasi ginawa niya sa akin, sir. Please. Gusto ko na mapakamatay dito, sir. Hindi ko na kaya. Hiyag-hiyag na ako doon sa amin. Hiyag-hiyag na ako. Binaboy niya ako, sir. Hagulgul naman na nananawagan ng tulong ang isa pa nating kababayan OFW sa Saudi Arabia kay Senator Raffy Tulfo dahil sa ginawa ng kanyang dating kasintahan na di umano'y pinakalat ang kanyang mga pribadong larawan na nag-ugat umano ngayon ng matinding stress sa kanya. Hindi na umano siya makapag-focus sa trabaho. Nag-post pa ito sa kanyang Facebook account na kapag di na daw niya makayanan ang problema, kahihiyan at matinding stress ay baka uuwi na siyang patay sa Pilipinas. Hello po, magandang araw po, si Raffy Tulfo, Senador Raffy Tulfo. Isa po akong OFW dito sa Saudi. Sobrang stress na po ako, si Raffy Tulfo. Gusto ko po makasuhan yung nagkalat ng picture ko na pinasind nila at yung ex ko at sa Manilin na makulong sila. Si Raffy Tulfo, tulungan nyo ako. Sobrang stress na talaga ako at naepektuhan na yung trabaho ko. Kung ating balikan ang mga video noon ni Kaagapay Kabong Concha, may isang OFW kasambay sa Saudi ang nagpakamatay dahil di na nito kinaya ang kahihiyan na ginawa ng kanyang mister. In-upload kasi sa social media ang mga hubot-hubad na video ni kabayan. Ito yung matinding epekto ng trauma na sinapit ni kabayan na humantong sa kanyang pagtangkang pagpapakamatay. Buti na lang, nakita siya ng kanyang amo kaya ito na isugod pa sa ospital. Anak ng siopaw naman to mga ibang mga kababayan natin, oh. Asawa ka eh. Bakit kailangan mo ibuyang-yang litrato ng hubad na asawa mo? May OFW, dahil po sa matinding kahihiyan na ginawa po ng kanyang live-in partner, nagbigti. Mabuti na lang po, itong employer, nakita po yung kasambahay natin na babae at naitakbo pa sa ospital kaya nakaligtas. Nakakahiya naman yung ginagawa naman ninyo. Asawa mo yan eh. Katuwang mo sa buhay, may anak kayo. Dahil lang ba sa ikaw ay pinagsabihan ng iyong misis na umiwas sa mga masasamang gawain, lalo na sa mga illegal na droga. Dahilan ba yun para i-post mo yung hubad na larawan? Para sa mga ibang lalaki ito, kahit ano pang galit ninyo kung nag-aaway kayo mag-asawa, wag niyong ibubuyang-yang yung katawan ng asawa niyo sa social media. Tingnan mo nang dahil sa iyo, sa lalaki na yun, muntik na mawalan ng buhay siya ate. Kausap namin ngayon, nakita namin yung leeg niya, nandito, bakat na bakat yung guhit ng lubid sa kanyang leeg. Dahil sa kahiyan niya, ayun, gumawa ng hindi maganda. Mabuti na lang yung amo, nakita siya. Putik ng mga ibang mga lalaki nito.
asawa mo, ibuyang-yang mo yung katawan ng misis mo. Patuloy na meron siyang litrato ng asawa niya kasi mag-asawa yan eh. Nandito po ngayon yung si ate, kausapin natin. Ate, ano nangyari ate? Kwento mo sa akin yung nangyari para marinig ng mga tao, yung mga nakarelate dyan eh, yung mga asawa-asawa ninyo. Ano, kwento mo ate, ano pong ginawa sa iyo? Ang ginawa sa akin, pinag-make ako ng video para ma-send sa kanya kasi the way na hindi ako magsisend, sinasabihan ako may lalaki dito. Yun lang po sinasabi, kaya nagsisend na lang po ako kahit minsan pagpagod ako, sinasabihan ko na lang na lobat yung cellphone, nagkahanap ako ng dahilan kasi pagod po akong gumawa ng video. Kasi sino ba naman araw-araw magaganyan? Tapos sobrang pa ng trabaho, sobrang dami. Tapos? Hiniwalayan ko na po siya, doon niya po pinost yung video ko sa Reels. Tapos hindi po siya umaamin. Sa video, sa Reels pa? Opo. Ano yun, nakahubad ka? Opo, dahil nag-scroll ako nung na-chat ko siya noon kasi dalawa yung phone ko. Nung pag-scroll ko, na katawan ko nakita ko, tapos pagtingin ko na SS ko po siya, nandun po sa Reels. Kaya doon na po na kumalat. Tapos may nag-post sa akin. Pinost po yung mukha ko. Dapat daw namatay na daw ako dito sa Saudi. Dapat natuluyan na daw ako dito. Tapos chat din ng mga pamangkin niya, ganun. Na sana natuluyan daw ako dito. Pag binabasa ko po, parang yung utak ko, parang yung sa utak ko hindi ako makapag-focus. Ate, pero bakit mo ginawa magpakamatay ka? Mabuti na lang at nakita ka ng anong ginawa mo? Ano bang ginawa mo? Bakit ka desisyon ng ganun? Kasi po, nahiya ako. Ang dami na pong nagme-message sa akin. Tapos, may nagchat-chat. Tapos, pinupost ako kahit sa mga Facebook. Hindi ko kilala. Mga dami account po. Tapos, may pinagsisend. Tapos, yung mga mutual ko, pinag-a-add nila. Tapos, pag nag-post yun sila, pinuforward sa mga kakilala ko. Walang yan. Kumalat talaga. Kaya natin ito nila live para maging reflection ito, aral ito sa iba. Na mag-ingat kayo sa mga walang hiya ninyong asawa. Kaya nga nakatago yung mukha ng mga dinalive natin ganito para hindi sila makita, makilala. Pero para malaman ninyo na nangyayari ito dahil sa mga ibang mga pasaway na mister, sukat mo kabalain nyo naman na asawa mo, papakita mo yung katawan sa social media. Ito yung palaging paalala ni Senator Raffy Tulfo mga kababayan na iwasan natin mag-send ng video o larawan na nakahubot-hubad dahil baka darating yung araw na gagamitin ang sarili nating video at larawan sa panangga para magkapera o pagkapirahan tayo. Kaya mag-ingat po tayong lahat mga kababayan para di po tayo malagay sa alanganin. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.